Bago mag-react sa title, panoorin muna ang video. Anyway, good morning sa inyo and then Happy New Year. So, ang pagkukwentuhan natin ngayon medyo isa rin siyang malaking issue dito sa Canada. Laging nagkakaroon ng problema dito between sa tumulong at saka dun sa tinulungan. Kasi alam mo naman sa atin, tayong mga Pilipino may kultura tayong sinasabing utang na loob. Yung utang na loob na yun, it's nasa dugo na natin yun. So parang lagi siyang issue. Kumbaga, big deal siya sa ating mga Pilipino, yung utang na loob. Pero dito sa Canada, walang utang na loob. Wala yung utang na loob na yan. So, ang issue dito kasi, dun sa tumulong at saka dun sa tinulungan, nagkakaroon sila ng misunderstanding. Minsan hanggang mapunta sila sa away, magkakasiraan. Kasi si tumulong, nag-i-impose na siya nag-i-impose ng utang na loob. Etong namang si tinulungan, nasasabihan tuloy siya ng walang utang na loob. Actually, napakahirap niyang pag-usapan kasi both side meron silang, kumbaga, meron silang reason. Both side may istorya kasi yung dalawang yan kumbaga, si tinulungan, may yung mga minsan may pagkakamali si tinulungan, and then si tumulong naman minsan may pagkakamali rin. So pag-usapan natin kung bakit sila nagkakaroon ng misunderstanding hanggang mag-away sila. Kasi alam mo, kung tutulong, kung si tumulong ay tumulong lang para ipautang na loob, huwag ka na lang tumulong, kumbaga, di ba? And then kung si tinulungan naman, kung tinulungan ka na nga, hindi ka pa rin marunong magpasalamat or hindi ka pa rin marunong makisama sa tumulong sa iyo, talaga mag-aaway kayo, di ba? Kasi alam mo, nangyayari ito hindi lang sa magkaibigan, magkamag-anak, magkapatid, magpinsan, or minsan sa mag-ina o mag-ama. Nangyayari ito kasi kung tutulong kasi tayo, laging nasa mindset natin, tinulungan ko siya, dapat tumanaw siya ng utang na loob. Lagi kasing yung utang na loob yun yung nagpapalala sa sitwasyon ng dalawa. So kasi minsan kasi ang nangyayari kasi dito, pag yung tumulong, minsan nagko-cross na siya ng borders. Minsan pinanghihimasukan na niya yung buhay nitong tinulungan niya. Minsan pinipressure niya yung tinulungan niya. Minsan yung nawawalan na ng karapatan yung tinulungan niya. Parang minamanipulate na wala kang choice, mga ganon. Alam mo, ito maraming mga pangyayari dito na ako mismo alam ko. May mga kakilala akong mga ganitong mga sitwasyon.
Meron pa ngang pinakamatinding narinig ko na kahit tadtarin mo man ang laman mo, hindi mo pa rin mababayaran yung utang na loob mo. Parang ganun, yung ganun kung mag-impose ang Pilipino ng utang na loob. Pero hindi niya napapansin na nakukross na niya yung border. Kumbaga, nakakasakit na siya. Kumbaga, ano na siya, yun nga, yung sinasabing pinanghihimasukan mo na, pinakikialaman mo na yung buhay niya, tinatanggalan mo na siya ng kalayaan, yung minamanipula mo na siya, o ganito ang gawin mo, ganyan, pinipressure mo na siya. Yun ang minsan na pagkakamali ng tumulong. Kung tumulong ka, maging thankful ka na lang kasi ikaw ang tumulong, hindi ikaw ang tinulungan. Or maging masaya ka na lang kasi merong nagbagong buhay dahil sa iyo. 'Di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinulungan kasi hindi lahat naman nagkakaroon ng problema dahil yung tumulong na nanunumbat or nanghimasok, yung mga ganong sitwasyon. Si tinulungan naman kasi minsan may pagkakamali din naman siya. Minsan hindi, kumbaga, itong tinulungan, minsan sila pa yung matapang, hindi na sila marunong makisama, sila pa yung, minsan, sila pa yung magkukwento ng pag may nalaman sila dito sa tumulong, sila pa yung nag-i-spread ng chismis, mga ganun ba. Kailangan kasi kung tinulungan ka, minsan titira ka sa bahay mismo ng tumulong sa'yo, makisama, marunong umintindi, nasa pakikisama lang naman yan eh. Pero kung sa tingin mo na hindi na siya healthy, magpaalam ka, mag-thank you ka, ganun, yung tipong magpaalam ka na walang hard feelings, kumbaga walang dapat maagrabyado ng both side. Kaya lang kasi nagkakaroon ng misunderstanding yung both side kasi minsan parehas silang matigas. Parehas silang, kumbaga, hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa. Kaya sila nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya dun pumapasok yung sinasabi nilang utang na loob. Kasi yung utang, ewan ko ba, bakit yung Pilipino, bakit yung Pilipino, yung utang na loob, big deal. Big deal siya. Sana yung tumulong, be thankful kasi ikaw ang tumulong, hindi ikaw ang tinulungan. And then, maging masaya na lang, di ba? Nakatulong ka dito sa tinulungan. Be thankful din na may taong tumulong sa'yo. And then, i-appreciate mo yon, yung tulong na binigay sa'yo para walang misunderstanding. Kasi ang laking issue, sa totoo lang malaking issue rin yan dito. Maraming nagkakagulo dahil dyan. Sabihin sa'yo, minsan magkapatid, minsan mag-ina, mag-ama, magpinsan, magkaibigan. Kayo, comment down below kung meron kayong alam na nangyari sa inyo or may alam kayong mga ganyang senaryo na nangyari na kasi maganda rin pag-usapan ito, yung alam nyo. Kaya ang masasabi ko lang, ang sa akin, kung
kung sa tutulong, pag-isipang mabuti. Alam mo dapat alam mo kung ano yung magiging consequences ng pagtulong mo. At piliin mo ang tutulungan mo. Huwag ka lang basta-basta tutulong. Kasi, baka yung tutulungan mo magkasiraan lang kayo later on. At doon naman sa hihingi ng tulong, pag-isipan mo ring maigi kung hihingi ka ng tulong. Kung meron pang ibang paraan para ibang paraan na makapunta ka dito na hindi ka lalapit kahit kanino, it's better na gawin mo yun muna. Pero kung talagang kailangan mo ng tulong, piliin mo rin yung taong tutulong sa'yo na alam mong tutulungan ka, na hindi masisira yung relasyon nyo. Yun lang, sana maging maayos, 'di ba? Yung wala na lang sumbatan, both side. Ngayon kung hindi man maganda yung pinagsamahan nyo, chance to experience na lang siguro, 'di ba? Wala na yung siraan pa. Sa Pilipino kasi hindi mawawala yung chismis eh. Sisirain at sisirain kanya. Kumbaga, pag nag-away kayo, tirahan ng tirahan, palikuran, di ba? May mga ganyang problema ang Pilipino eh. So anyway, kung meron kayong magandang pag-usapan ito, sabihin sa inyo, ako gusto ko mapag-usapan ito. Kung meron kayong alam na ganyang sitwasyon, pag-usapan natin, mag-comment kayo sa baba, ha? Isang malaking issue rin yan dito, sabihin sa inyo. Yun lang, sana join me na pag-usapan ito. Comment down below kung meron kayong opinion tungkol about this. Anyway, thank you so much again sa pag-nonood nyo ng mga video ko, yung pag-comment nyo, yung mga reaction ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, pinagpapasalamat ko yung mga comment nyo kasi ako rin mismo may natututunan dun sa mga comment ninyo. Kumbaga, may mga kakulangan din akong kaalaman na minsan may nag-comment o marirealize ko na, tama siya, parang ganun. May natututo rin naman ako. Yung comment nyo, good or bad, respetado ko yan. May kanya-kanya tayo. Gaya ng sabi ko, may kanya-kanya tayong mga opinion at pag-iisip. Respetado ko yan, sabihin ko sa inyo. Kasi ako mismo natututo ako sa inyo. Anyway, thank you so much po. Maraming salamat at pinagtutuunan nyo ng pansin, kumbaga binibigyan nyo ng importansya yung mga video ko. Thank you. Happy New Year. Sana maging maganda po ang New Year natin, itong 2025 natin. Sana maging maayos na lahat ng mga Pilipinong nandito na. Sana makakita kayo ng paraan para makapag-stay kasi ang Canada, napakaganda niya. Marami siyang pwedeng ibigay sa inyo na hindi may ibibigay ng ibang lugar. Thank you so much.